Howell TV. Nakakita ka na ba ng isang tao sa sobrang sakit na nagdudulot sa iyo ng sakit din? Nakita mo na ba ang pinakamalakas na taong kilala mo, na nasira sa harap mo? Nakakita ka na ba ng isang tao na naging napaka-vulnerable na sinisira nito ang sarili mong puso? Ang pagtingin sa aking boss ay lumuha sa aking harapan ay nag-trigger sa aking sariling mga damdamin, at hindi nagtagal ay nakita ko rin ang aking sarili na umiiyak. I didn't know how to console him because I never been in such situation. Irish, siya lang ang naging kaibigan ko noon sa New York. She made me do things I wasn't used to doing. Pinapagdasal niya ako, pinapunta niya ako sa mga ampunan, pinapakain niya ako ng pagkain mula sa moving truck, tinuruan niya ako. Para makita ko ang kabutihan ng mga tao, ginawa niya ang lahat ng ito nang hindi alam kung sino talaga ako. Sabi niya habang nagpupunas ng mata at pinasadahan ng mga daliri ang magandang portrait. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari, pero naramdaman kong may kakaiba akong nararamdaman para sa kanya. I didn't believe in love, you know. Para sa akin, love is just something weaklings felt. But soon, I realized I became a weakling dahil sa sobrang lalim ng pagkakahulog ko sa kanya. Gusto kong maniwala na siya lang itong sweet na walang muwang na babae na gustong-gusto kong makasama, pero sino ang binibiro ko from my eyes? Siya yung babaeng nagpa-appreciate sa lahat ng meron ako. She made me apologize when I did something wrong. And the funniest part was, she wasn't trying at all. She didn't force me to do them, I just found myself doing things I was not fond of doing. It was a strange feeling. I couldn't stand a day without seeing her. If that wasn't love, then I don't know. Can you imagine that I even forgot about the mission I was sent to accomplish? Tumawa siya nang walang nakakatawa. My dad was so pissed at me. Pinunasan ko ang sarili kong luha gamit ang mga daliri ko. Kung sino man ang babaeng ito, siguradong nadurog ang puso niya. Marahan kong tinapik ang balikat niya at minasahe. Yes, I forgot about my mission and that earned me a lot of threats from my dad. But I didn't give a flying fuck. Naalala ko pa nung dinala ko siya sa mansion. Akala niya anak ako ng isang Italian president. Ang kanyang tingin ay tila malayo, at isang maliit na malungkot na ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. But then, what was the point of lying to such a good person? I damned the consequences and told her my part in the Italian mafia. As expected, nabigla siya. Takot na takot ako na iwan niya ako. Irish, sa unang pagkakataon natakot ako na mag-isa ako. Gumugol ako ng maraming oras sa kanya na ang pag-iisip na mag-isa ay natatakot sa akin. Niyakap niya ako at sinabi sa akin na minahal niya ako, at hindi niya kayang isipin na hindi niya ako makakasama. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagdala sa kanya upang makita ang aking ama. He was never going to be in support of me settling down. Si Katrina ay nagdala sa akin ng labis na kaligayahan hanggang sa punto na napansin ng lahat ang pagbabago sa akin. She made me quit taking drugs, she made me quit my nasty drinking habit, and most especially, she made me quit killing, she made me a better man. She was my better half. I couldn't imagine a life without her. I was so in love with her and I knew I was willing to settle down and have kids. I bought this house for us. That's why it has a homely aura. We planned on having so many kids. Irish, she was my princess. Ang tanging perpektong tao na nakilala ko. Idol ko siya at hanggang ngayon. Hindi ako nabigla nang sabihin niya sa akin na virgin siya. Noong una, akala ko hindi ako sapat para maging una sa kanya, pero tiniyak niya sa akin na ako ang pinaka-best person sa mundo para sa kanya. Ipinaramdam niya sa akin na ako ay may pusong ginto sa halip na ang bato at batong malamig na puso na mayroon ako. Oh, my sweet sweet Katrina. Lumipas ang oras at naghintay ako hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. I already had plans of marry her, and when she told me the news of her pregnancy, that was the cherry on top. Hindi ko alam kung bakit biniyayaan ako ng langit ng ganoong anghel kung isa sa alang-alang ang halimaw na ako. Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Naging maayos ang lahat hanggang sa dumating ang aking birthday. I never for once celebrated my birthday, but that particular year, she was hellbent on us going out. Pumili siya ng resort na pwede naming puntahan. I had to meet up with my brother and discuss some things, but we finished early than expected. Nung tumawag ako, dumiretso daw ako sa resort at hintayin siya. Siya ang boss kaya ginawa ko iyon. I knew it was my perfect night, and I planned to propose that same night. Pinili ko na ang singsing. Isipin ang isang proposal sa aking birthday. Ang sweet. Ang hindi ko alam ay may iba't ibang plano ang tadhana.
Naghintay ako at naghintay sa resort, ngunit hindi nagpakita si Katrina. Sinubukan kong tawagan pero hindi niya sinasagot. Pagkatapos ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Leo. Nasangkot si Katrina sa isang car crash. Sinugod ko ang ospital ngunit wala itong silbi. She was dead and gone. That was the end of me, Irish. Paano siya makakaalis nang wala man lang paalam? Nang walang kahit isang babala. Just like that, sa aking birthday. Noong araw ding iyon ay nagplano akong mag-propose sa kanya. Paanong naging walang puso ang Diyos na kunin ang pinakamahalagang bagay na pag-aari ko? And the worst part is, she was carrying our baby. Nang matapos siya, nanginginig siya habang patuloy na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nadurog ang kanyang mahalagang puso. Niyakap ko siya ng sobrang higpit kung pwede lang mawala yung sakit na nararamdaman niya. Kung pwede ko lang ayusin ang nasira niyang puso. Kung maibabalik ko lang si Katrina at ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol, gagawin ko. Nasasaktan siya ng sobra. Please stop crying, sabi ko, hindi ko na rin napigilan ang sarili kong umiyak. No wonder kung bakit niya sinabing patay na ang Diyos sa kanya. Alam kong iyon na ang katapusan ko, Irish, wala na ang prinsesa ko at kinuha niya ang puso ko. She was gone for good. When she was stopped me from taking drugs, it didn't bother me that much because she was my new drug, and I was addicted to her already. Ngunit nang mamatay siya, ako ay malungkot, kailangan kong bumalik sa mga bagay na ako ay nangakong hindi gagawin. Bumalik ako sa dati kong halimaw. Naging cold-blooded beast ako ngayon. Mas masahol pa sa dati bago siya dumating sa buhay ko. Araw-araw akong pumupunta sa coffee shop, dahil akala ko panaginip lang lahat. I was willing to force myself into thinking na lahat ng iyon ay isang bangungot lang. Siguro kung tuloy-tuloy akong pumunta doon, pupunta si Adam sa akin at sasabihin sa akin na nasa loob si Katrina sa kusina na gumagawa ng aking kape, ngunit hindi iyon ang kaso. Alam kong iyon na ang katapusan ko. Lumingon siya sa akin sa unang pagkakataon at tumigil ang pagtibok ng puso ko. Sobrang pula ng mata niya at parang malungkot siya. Ang ugat sa kanyang mga templo ay lumitaw. Then you came along. Siguradong nagsisinungaling ako sa sarili ko nang sabihin kong tumigil ang pagtibok ng puso ko kanina. Ngayong narinig ko ang mga sinabi niya, tumigil ang puso ko. Like for real. Ako, tanong ko sa sobrang kawalan ng katiyakan. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa kaluluwa ko. Oo, Irish. Ikaw, simula nung nakilala kita parang nakita ko na ulit si Katrina. You fucking remind me a lot about her. Hindi ako makapag-isip ng maayos kapag nasa tabi mo ako. Parang may nararamdaman ako. Huli kong naramdaman 7 taon na ang nakakaraan. At pilit kong inaalis ang mga damdaming iyon ngunit hindi ko magawa, ang mga bangungot na lagi kong binawasan para magsimula ulit o palayasin na lang kita. Noong pinapunta kita sa misyon na iyon, alam kong mamamatay ka na, at gusto kong mawala ka ng tuluyan para hindi na ako magkumpara sa iyo kay Katrina. Gusto kitang mawala sa buhay ko. Nanlaki ang mata ko, at agad kong tinanggal ang mga kamay ko sa katawan niya. Ano, gusto mo akong mamatay? Saka bakit ka pumunta at iligtas ako? Pinasadahan niya ng daliri ang buhok niya at umiwas ng tingin. That's the point, Irish. I came because I realized that I didn't want to hurt you. Because hurting you is hurting myself. You're trying to tell me that hurting me is hurting yourself. Inulit ko ang sinabi niya para makasigurado. Lumingon siya at humarap ulit sa akin, bahagyang tumango at tumingin sa labi ko. Oo. Napalunok ako ng kinakabahan. The way he was staring at me with such vulnerability in his eyes scared me. At gusto kong paniwalaan na hindi ang puso ko ang gumagawa ng pag-iisip ngayon, dahil ito ay nasira ng hindi na maaayos. Sumandal siya, napakabagal. Or maybe it's healing, because of you. Sabi niya and without any warning, naramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Lumipad ang paru-paro sa hukay ng aking tiyan, it was like the fireworks on the 4th of July. In fact, scratch that. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ng labi niya sa labi ko. Ako ay nasa isang estado ng labis na kaligayahan. Noong una, akala ko ay ang isip ko ang naglalaro hanggang sa marahan niyang hinila ang ibabang labi ko. Ang pakiramdam ng kanyang malambot, mainit-init na labi habang ang mga ito ay gumagana sa aking mga matamis na panginginig sa aking gulugod at isang bagong pakiramdam sa pagitan ng aking mga binti. Hindi ko alam kung paano o kailan nangyari pero naramdaman ko ang paglalaban ng dila niya sa pangingibabaw sa bibig ko. Sobrang mali ito, sumisigaw ang isip ko, pero hindi ko magawang umatras dahil tama ang pakiramdam at kahit mali, hindi ko pa rin magawang umatras. Para akong nispel niya. Gumana ng mahika ang labi at dila niya sa labi ko, almost like he was making love to my mouth. Stop, Irish. Remember he said he hopes it's not his heart doing the thinking. Mahina lang talaga siya ngayon at hindi siya nag-iisip ng tama. Maging mature na dito at itigil na ang halik na ito.
Hindi ko pinansin ang inner girl ko at pinulupot ko ang mga kamay ko sa leeg niya, hinila ko siya palapit. Hindi ko nga alam kung saan ko nakuha ang ganoong katapangan. Magiliw na gumalaw ang mga labi niya sa labi ko, na nagpapadala ng matinding pakiramdam sa puso ko. Ginamit niya ang isang kamay niya para hatakin ako palapit sa kanya, at ang isa naman ay para hawakan ang mukha ko. Ginalugad ng kanyang dila ang aking bibig at mga malalambot na halingahing ang kumawala sa aking mga labi. Ito ay isang buong bagong pakiramdam sa akin. Walang salita ang makakapantay sa matinding damdaming tinitiis ko ngayon. Napaungol din siya at iyon na nga, pinababa ko ang mga guards ko at pinasadahan ko ng daliri ko ang kanyang masarap na itim na buhok at pinalalim ang halik. With the way his lips were working against mine, he made me feel like the most precious thing na pag-aari niya. Patuloy niya akong hinahalikan, mas parang nilalamon niya ako, na para bang hindi niya ako mabubusog. He kissed me so hard na kalimutan ko kung kaninong hangin talaga ang nalalanghap ko. Then to my greatest disappointment, he slowly, as if he regret it, humiwalay at napabuntong hininga ako. Nakalimutan ko talaga kung kaninong hangin ang nalalanghap ko. Mag-usap ng mabilis bago maging awkward. Mag-usap. Pag-usapan ang anumang bagay maliban sa halik. Tumalikod ako, sinusubukang iwasan ang pagtama ng mga mata habang ang pintig ng puso ko ay tumaas ng 1,000 beses. Oh my goodness, yun ang first real kiss ko. I didn't want things to get awkward but my heart was screaming at me, reminding me of the fact that I had deep feelings for him already. Kailangan kong gawin ang sinasabi ng aking inner girl. Kinailangan kong magsalita. Hindi ko alam na marunong kang magpinta, sabi ko na tumayo. I somewhat braced my heart for the worst dahil alam kong hindi ko kakayanin kung sasabihin niya sa akin na isang pagkakamali lang ang aming halikan. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi ko sinasabi sa iyo ang maraming bagay, do I? Tanong niya sa malalim na boses. Natatakot akong tumingin sa mga mata niya dahil sa maaaring makita ko. Nanghihinayang, kasuklam-suklam, o ano, paano kung hindi ako good kisser? I mean wala pa talaga akong nahalikan bago siya. Ayoko lang isipin niya na bad kisser ako. Tama ang inner girl ko. Siya ay mahina lamang. Sinubukan kong mag-isip ng ibang bagay bukod sa halik. Nagsimula na akong maglakad sa kwarto. Hinahangaan ang anghel na iginuhit niya. May nakakuha ng atensyon ko sa mga portrait. May partikular na petsa sa kanilang lahat. Ang parehong petsa, 15 ng Disyembre taong 2011. Bakit pare-parehong petsa ang isinusulat mo sa lahat ng mga painting? Lahat ba ng mga ito ay ipininta mo sa parehong araw? This time, tumalikod na ako para harapin siya, curiosity getting the better part of me. Binigyan niya ako ng malayong tingin. Akala ko hindi niya papansinin ang tanong ko. Iyon ang araw na namatay si Nevea. Sana masampal ko na lang ang sarili ko. Bakit kailangan kong magtanong? Pero kung iyon ang araw na namatay siya, ibig sabihin iyon ang kaarawan niya. Walang saysay na tanungin kung nagdiwang siya ng kanyang kaarawan dahil hindi ito sigurado. Mag-isip ng ibang sasabihin. Bakit nag-day off si Anna ngayon? Really Irish. Iyan ang pinakamahusay na may isip mo. Because on the 15th of every month, I just want to be alone. I just want to come here and spend the day with her. It's the time of the year when I get to sit and tell her everything. What my life is like without her in it. Malungkot niyang sabi at alam kong pinipilit niyang huwag umiyak. Kung gusto niyang mapag-isa, bakit niya ako pinatawag dito? I was about to speak up when he beat me to it. Irish, alam kong sinusubukan mong iwasan ang pinagsaluhan natin. Trust me, I want that too, but I also can't let you go, not now that I've had a taste. That kiss meant a lot to me. I know I'm gonna sound like some shitty ass loser, but for real, that kiss was magical. It's like I've been hypnotized. The joy. I felt relieved na hindi niya akalain na bad kisser ako. Panipi. But Mr. Black, okay lang kung ayaw mong magsalita ngayon, maiintindihan ko kung galit ka sa paghalik ko sa'yo nang walang pahintulot. Masasabi kong hindi siya sanay sa lahat ng ito. Humihingi ng pahintulot bago humulik sa isang babae at iba pa. Napakamot siya sa noo. I'm so sorry. Lumingon ako at ngumiti sa kanya. Don't be. To be honest, I loved the kiss. Alam kong kasing pula ako ng kamatis. Sinong hindi? Ang pagsasabi sa iyong boss na gusto mo ang kanyang halik. Jeez. Bumalik ako sa kinaroroonan niya at umupo ulit. Tumingin ako sa mga mata niya at hinaplos ang pisngi niya gamit ang mga palad ko. I'm sorry, kinailangan mong pagdaanan ang lahat ng iyon, sabi ko, tinutukoy si Katrina. Sana kaya kong alisin ang sakit sa puso mo at palitan ng kaligayahang nararapat para sa iyo. Mabuting tao ka, anuman ang sinasabi ng mga tao. Gusto ko talaga na matulungan kita, na may ayos ko ang iyong nasirang puso, ngunit hindi ko alam kung paano, sincere kong sabi sa kanya. Hindi siya nakipag-eye contact at tinitigan lang ako ng buong pagmamahal, ngunit hindi sigurado.
Alam kong malaki ang magiging cost sa akin ng sasabihin ko. Ngunit handa akong subukan. Gusto kong tulungan ka Mr. Black. Hayaan mong tulungan kita sa aking maliit na paraan at mag-ambag sa pagpapagaling ng iyong mahalagang puso. Papayagan mo ba ako? Mukhang hindi siya sigurado sa sinabi ko. Hindi ako sigurado sa mga sinasabi ko sa sarili ko. Hindi ang isip ko ang nag-iisip, kundi ang puso ko. I could tell he was thinking hard. Hindi ko alam, cause I have business to take care of back in New York. Nginitian ko siya. A few days. How long would you need? 1 linggo na lang tayo dito, bago lumipad pabalik. Malungkot niyang sabi. Kailangan ko upang matiyak ang iyong kaligtasan. Plus, ang iyong ina ay malamang na nasa leeg ni Roberto kung gugugol tayo ng mas maraming oras dito. Kung hindi ko siya pinigilan, he was going to keep ranting kaya nilagay ko ang isang daliri sa labi niya. Don't talk a lot. If we'll be here for 1 week, then I'll be needing just 1 week. At least it's my own way of helping you. Alam kong ligtas ang mom ko kung nasaan siya ngayon. May tiwala ako sa'yo, gusto lang kitang tulungan kahit 1 linggo. Tumingin siya sa mata ko. Talaga. Ayokong makita niya kung gaano ako ka-insecure tungkol dito. Masyadong maliit ang 1 linggo. Oo. Kailangan niya ng tulong. At tutulungan ko sana siya. Kung hindi para sa anumang bagay, at least, for the love of Katrina. At dito na po, nagtatapos ang part 18 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.